Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pakwan. Pakwan ka naman dyan. Ibig sabihin, maglibre ka ng pakwan, ha? Baka madumi ang nasa isip nyo, ha? So, ang tanong, ligtas bang kumain ng pakwan? So, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ano bang health benefits ng pagkain ng pakwan at ano naman yung tinatawag na risk o delikado ba to kumain sa mga ganitong uri ng tao na may sakit? Yan ang ating pag-uusapan. Pero before tayo mag-usap tungkol sa pakwan o watermelon, huwag niyo munang kalimutan na mag-thumbs up, mag-subscribe, at pakiclick na rin po yung notification bell para sa mga updates. Okay? So, ano po ba ang pakwan? Watermelon. Unang-una, alam niyo po ba kung ano yung tinatawag na botanical name ng pakwan o yung tinatawag na scientific name? Ang scientific name po ng pakwan ay Citrullus lanatus. Ang hirap ng pangalan, no? Citrullus lanatus. Yan po yung botanical name. So, doon pa lang sa pangalan, mamaya didiscuss ko. Abay, meron palang isang sangkap ang pakwan doon sa pangalan, ha? Citrullus. So, meron palang health benefits yung citrullus. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, ang watermelon, alam naman natin lahat, yan yung isa sa uri ng prutas na masabaw, makatas. Yan po ay very watery. Watery. Siguro yung iba sa inyo maisip, buti pa yung pakwan, no? Juicy, no? Juicy yung pakwan. Samantala ako, hindi na ako juicy. Marami pa naman mga thunders na nanonood sa atin, no? So, ang pakwan, isa sa prutas na pinaka matubig. 90% po ng bigat ng pakwan ay nandun sa tubig. Ang isang basihan na matubig yung pakwan, pag binuhat mo, mabigat. Mamaya tuturuan ko kayo paano pumili ng pakwan. Sa mga pasyente ko na nagbibigay sa akin ng pakwan, at pag bumibili ako dun sa mga magpapakwan, tinatanong ko, paano ba napipili kung mapula? Paano ba malalaman kung ito'y juicy o kaya matamis? Aba, mamaya bibigyan ko kayo ng tip. So, 90% ng pakwan ay tubig, water. So, maganda yan, lalo na sa panahon ng tag-init, para hindi tayo ma-dehydrate. So, good yan para maiwasan ng dehydration. At yung pakwan, pag matamis-tamis, yung mga mahihilig sa matatamis, maski paano, mas maganda yung pakwan ng tirahin kaysa tsokolate. So yung mga sweet tooth na tinatawag, pwede palang magpakwan, lalo na kung matamis, masarap, no? Lalo na malamig. So, ang pakwan, isa sa prutas na tinatawag natin na mayaman sa antioxidant. So, ano po ba yung antioxidant? Doon pa lang sa pangalan na anti, tapos oxidant. Anti-contra, oxidant, yan po yung chemical process na nangyayari sa katawan natin kung saan yung tinatawag na oxidative stress, yan po yung nagkukos ng wrinkles, pagputi ng buhok, pagkakaroon ng kung ano nung sakit na dala na nagkakaedad, pwede rin po yung sakit na cancer at marami pang iba. So kung ang antioxidant na nagmumula sa prutas, sa anumang prutas, hindi lang naman pakwan na may antioxidant malaking tulong yan para alisin yung mga tinatawag na free radicals. So, huwag kayong mag-alala. Ako po'y pag nagpaliwanag, dahan-dahan at pinapaliwanag ko nang maintindihan ninyo maigi. Pag sinabing free radicals, ito po yung mga oxygen molecule. Kasi di ba ang oxygen O2? So, pag ang oxygen palaging magkapares yan. So, O2 may 1 and 2 magkapares. So, pag ang oxygen nawala dun sa kaparis niya, naghiwalay, para nagwala. Nagwala tong isa, at kumabit sa iba hanggang sa nagkasira-sira na. So, yung oxidation process galing sa oxygen na nagkulang ng oxygen molecule. So, instead na O2, nagsusolo siya. So, yan yung tinatawag na oxidative change. Ngayon, ang free radicals, yan po yun. Mga masasamang bagay sa loob ng katawan natin. So pag sinabi mo antioxidant, parang scavenger, tagakuha nitong mga masasama nito at pinatapon sa tamang lugar. So yan po yung antioxidant. So ngayon, pag pinag-usapan natin yung free radicals, pag marami yan sa ating katawan, marami pong pinsala na pwede mangyari sa atin tulad ng sinabi kong cancer, problema sa puso, maagang pagtanda at marami pang iba. So ngayon, ano ngayon ang benefits ng pagkain ng watermelon? O what are the benefits of eating watermelon?
So, ito po. Number 1, nalaman po na ang watermelon ay nakakatulong sa mga may hika, asthma. So, kung kayo po'y may hika, isa po sa pwedeng makatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng hika ay kumain ng watermelon o pakwan. Bakit? Ang watermelon unang-una ay mayaman sa vitamin C. Vitamin C. Ang may asthma, kailangan umiinom ng vitamin C. Tumutulong yan para mapalakas ang inyong baga at tumataas ang inyong resistensya. Ngayon, ang tanong, kano karaming pakwan? Yung isang tasa po o 1 cup ng pakwan na ang basihan natin ay kumuha ka ng pakwan, kinutsara mo, yung medyo pabilog, meron kasi tinatawag na watermelon balls. Yung parang binulog mo siya na parang malaki ng konti sa Holland, okay? O parang bolan ng Jack and Stone, no? Ngayon, punuin mo yung isang cup ng bilog-bilog na ganon, katumbas po yan ng 154 grams of watermelon. Na ang isang cup na yan ay merong taglay na 12.5 milligrams of vitamin C. So, halos masasabi natin 14 to 15% ng pangangailangan nyo sa isang araw, nakuha nyo na po dun sa isang tasang watermelon balls o yung binilog na pakwan. Okay? So, tandaan nyo vitamin C is very important. Ngayon, bukod sa asthma, natutulungan din pala ang mga may hypertension. So, biro mo, doon pala sa pinag-uusapan natin, pag kumain ka ng watermelon, pwedeng makatulong yan, makaiwas sa asthma, pwede pa na makatulong na ma-regulate ang inyong blood pressure. Bakit? So may paliwanag Ito po mga sinasabi ko, palagi meron pong basihan. Ito po, sang-ayon sa pag-aaral na ginawa noong 2012, which is only 9 years ago, nalaman po sa isang research na ang watermelon ay tumutulong ma-regulate ang blood pressure, lalo-lalo na raw sa mga middle age, dahil yung ginawang pag-aaral ay ginawa sa middle age. So yung mga middle age na yan, ayan po yung mga nasa pagpalagay natin na 20 hanggang 45, mga ganyan, no? So yun yung mga middle age So bago mag-senior citizen, kinoconsider pa rin natin middle age yan. So, kung kayo po'y middle age at obese, medyo overweight, pagkatapos hypertensive, nalaman na ang pagkain ng watermelon ay maaaring makatulong ma-regulate ang blood pressure. Bakit? Ito po, naalala niyo yung kinikwento ko na scientific name ng watermelon? Yung isang sangkap sa watermelon na tinatawag na L-citrulline, at yung L-arginine ay nalaman na nakakatulong para maging healthy ang inyong blood vessel. Anong kinalaman ng blood vessel? Ugat. Di ba ang ugat, may kinalaman din yan. Pag makipot ang ugat mo, barado ugat mo, pwedeng tumaas ang blood pressure. Nalaman na itong dalawang to, ulitin ko, L-citrulline, saka L-arginine. Ako, ginagamit yung L-arginine ng mga capsule form para sa mga pasyente kung may problema sa blood pressure o pangit ang daloy ng dugo. So, itong dalawang sangkap na to, nakikita pala sa watermelon. So, na-improve niya yung function ng artery. Sa ganung paraan, gumaganda yung blood flow. At ano pa, bukod doon sa dalawang yon, may taglay na lycopene ang pakwan. Kapareho po ng kamatis na may taglay na lycopene. Pero ang problema naman sa kamatis, bagamat yung lycopene nagpapapula ng pakwan at nagpapapula din ng kamatis, ang problema naman natin sa kamatis ay medyo mataas yung acidity. Kaya hindi pinapayo masyado na kumain kung kayo po ay may GERD o acid reflux. Bawal kumain ng maraming tomato sauce, no, o mga spaghetti at kung ano-ano pa, pati kamatis. So ngayon, yung lycopene, na alam naman na natin lahat, pati nga yung mga ketchup, di ba sinasabi may lycopene, no? Eh meron pong protection yan sa puso. So yan na natutulong yan, Ano pa? May bonus pa. Meron po itong, ang pakwan ay meron tinatawag na phytosterols. Phytosterols. Ano naman itong phytosterols, Dok? Siguro natataranta na yung mga nanonood. Ang dami naman sangkap pala ng pakwan. Wala tayong magagawa. Gusto natin, ipapaliwanag natin na may basihan. So ito, sinasabi ko na yung ano ba yung health benefits ng pakwan at ano nagagawa. So phytosterol naman, na galing yan sa mga halaman, nakakatulong magpababa ng LDL. Ito po yung low density lipoprotein, yung bad cholesterol na tinatawag. Di alam na natin. Alam na, Desh. So, ibig sabihin, kung kayo po'y
Kumain pala ng watermelon, tumutulong magpababa ng bad cholesterol, di natural, pag mababang bad cholesterol, tsansa na magkaroon ng pagbabara ng ugat, mas mababa. Tsansa naman na tumaas ng blood pressure, mas lalong bumababa. So yan po ay may paliwanag. So makakaiwas po tayo sa mga cardiovascular disease o mga problema na may kinalaman sa puso at sa ugat. Yan. So may paliwanag. Pangatlo na health benefits po ng pagkain ng pakwan ay mayroon po itong iwas cancer. So it prevents cancer. Bakit na naman? May paliwanag na naman yan. Sang-ayon sa National Cancer Institute, isa pong international organization po ito pagdating sa cancer. Nalaman na yung pagbaba ng pre-radicals o pag-alis ng pre-radicals na nabanggit ko kanina dahil sa antioxidant properties ng pakwan, naggawa sila ng pag-aaral at ito lumabas. Dahil sa pagbaba ng free radicals, there are certain type of cancer na talagang napatunayan na naiiwasan. So, maraming uri ng cancer, pero very particular na nakita nila dramatic pagdating sa prostate cancer. So, mga kalalakihan, pakwan ka lang pala ng pakwan. So, yun lang palang kailangan mo, magpakwan ka ng magpakwan. Pero, tandaan nyo ha, ang pinag-uusapan, watermelon. Watermelon ha. So, maski na mag-search kayo, i-search nyo lang ha. Subukan nyo. Marami dyan nag-google Lagay nyo lang. Watermelon, prostate cancer. Anak ko, ang dami nang lalabas ng mga studies. Hindi lang naman sa prostate cancer, pati sa colon cancer, lung cancer, napatunayan nakakatulong din po ang pagkain ng watermelon. Okay. Then, anong susunod? So, tatlo na yung pinag-uusapan natin. Pang-apat, better digestion and regularity of bowel movement. Ano ibig sabihin yun? Di ba high fiber ang ang pakwan? Pag kumain ka ng pakwan, mapapansin nyo, maganda yung maganda. So nakakatulong po to sa panunaw, sa digestion, dahil sa high fiber content na to, ang dumi nyo po ay lumalaki pero malambot. So nagiging regular ang bowel movement nyo. So, sang-ayon dito sa pag-aaral, bukod dun sa constipation, bukod sa regular bowel movement mo, nagbibigay ng protection to para maiwasan yung tinatawag na diverticulitis. Diverticulosis. Ano po yung diverticulitis? Ito po yung parang infeksyon sa inyong bituka. Kung saan yung mga parang pouch. Kasi pag tinignan nyo yung bituka, parang chicharong bulaklak yan Meron yan parang mga bulsa. Ngayon, yung mga bulsa na yan, pag kumain ka pala ng high in fiber na prutas o anumang pagkain, nakakatulong para malinis at maiwasan ng pagbabara o magkaroon ng infeksyon. So, ganun din po yung diverticulosis. So, pag diverticulosis, ganun din, may mga problema sa bituka na napoproteksyonan. Bukod dun sa prevention ng colon. So, 4 na yung tinuro ko. Panlima, hydration, syempre. Sa panahon ng tag-init, talagang usong-usong watermelon. Pero ang pakwan po, sa lahat naman ng mga prutas, merong mga prutas na hindi mo mabibili on a certain month, Pero ang pakwan, sa buong taon, meron ka naman mabibili. Mas marami nga lang pag summer. So ngayong mga panahon ng tag-init, talagang usong-uso yan. Maski na sa kariton, makikita mo, may nagbebenta ng pakwan. So, hydration. Ang pakwan ay mayaman din sa potassium. So, akala natin saging lang ang mayaman sa potassium. Yung madalas na pinupulikat, mababa potassium, ang madalas lang natin marinig, kumain ka ng saging. Pero alam nyo ba, na ang watermelon ay ganun din. May sapat na potassium na kayang mapunuan yung pagkukulang sa inyong dugo na pwede mag-cause ng pulikat o panghihina. Okay. Ano pa? Pang-anim, tumutulong din ang pakwan sa brain and nervous system. Pag sinabing brain, andyan na yung memory. Di ba? Memory, o kaya yung nervous system, yung mga pamamanhid. So ito, nalaman ng pakwan ay may taglay na choline. Choline. Ano ba yung choline? Ang choline ay isang antioxidant din na importante sa ating normal brain and nervous system function. So ano nagagawa ng choline? Number 1, tumutulong sa normal muscle movement. So, normal muscle movement, learning and memory. So mga kilala nyo na medyo mahina ang memorya, sabihin mo, magpakwan ka nga dyan. Magpakwan ka kasi mahina, magpakwan ka, basta magpakwan ka. Yun lang sabihin nyo, ha? Para hindi tayo nakakasakit ng damdamin. So, pag may nakita ko ngayon na medyo eng-eng, eat watermelon. Magpakwan ka. Okay? So, ganun lang gawin nyo, ha? Okay. Then, ano pa? Tumutulong din itong choline na
maging healthy ang ating mga selula ng katawan for our cell membrane. Tumutulong din for transmission ng mga nerve impulse. So sa mga pag medyo yung mga para nagkakaroon ka ng tusok-tusok, manhid, pwede makatulong yan. Okay? Then, for brain development, lalo na sa mga bata-bata, no? Kailangan mo yan for brain development. So, ang theory, kung ikaw pala kumakain ng pakwan na medyo madalas-dalas, okay, wag naman sobrang dami, pero yung tama lang, ito yung makakaiwas pala sa dementia at sa Alzheimer. Abay, kung alam lang natin yung mga pasyente kung may Alzheimer, di sana tinadtad ko na yan ng pakwan. Sana pinakain ko ng 3 pakwan sa isang araw. Ha? 3 pakwan sa isang araw. Sobra naman dami, no? Pero kung alam lang natin, di ba? Ngayon alam nyo na, di habang wala pa kayong Alzheimer, wala ka pang dementia, bakit di ka magpakwan dyan? Okay? O ba, alam mo, I'm sure na iba natatawan, bastos ni Doc, magpakwan ka naman dyan. Ibig sabihin, kumain ka ng pakwan. Ano ba naman yung iba sa inyo, dudumi ng isip Okay. So, ano pa? So, bukod doon sa brain and nervous system, pang-7, tumutulong pala sa muscle soreness, yung mga sasakit na mga kalamnan. May isang pag-aaral naman na ginawa noong 2017. So, 4 years ago lang to. Panibago po ito mga sineshare ko sa inyo. May mga atleta na ginawa nila, hiniwalay nila sa 2 grupo. Yung isang grupo, bago sila mag-join sa isang half marathon, kalahating marathon lang, hindi naman yung full competition. Ang ginawa nila, mga 3 days before the competition, pinakain sila ng watermelon. Yung isang grupo naman, yung regular lang, na ininom mong tubig o kung anong kinakain mo. Then, after the contest, nung nagkaroon na ng contest, yung atleta na nag-prepare sila by eating watermelon, napansin nila, wala silang mga muscle soreness within the 24 and 72 hours after the competition. So, nakatulong na hindi ganun kasakit yung mga kalamnan. Di ba? So, base sa pag-aaral po yan, ha? So, according to the pag-aaral na ginawa, so, yung kinain nila na watermelon, ay yung sinasabi ko, 2 cup daw. So, di ba sinabi ko kanina, cup na meron bilog-bilog na mga watermelon nandun? 2 ganon ang kinain nila sa isang araw. Then, after the competition, nakita nila walang parang mga bugbog. So, ibig sabihin, nakatulong. Number 8, ito pinakamaganda. Beautiful skin. Marami siguro interesado. Tumutulong pala ang watermelon para sa mga sumusunod. Tumutulong siya ma-reduce ang wrinkles, at tumutulong siya tumaas ang vitamin C sa katawan na kailangan para sa collagen development. Ano ba yung collagen? Alam natin yung collagen maganda sa joint, maganda sa balat, sa heart. At ang kadalasan ng mga babae, uminom yan ng mga collagen dahil daw sa wrinkles. So tumutulong itong collagen, hindi lang po sa ating wrinkles. Pwede po yan sa mga joints, healthy joints, at tumutulong din to boost your immune system. So maraming benefit, di ba? Pang-siyam, number 9. Tumutulong ang watermelon o pakwan sa metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome po, ito po yung mga tao na overweight. Ang basihan natin na meron kang metabolic syndrome, number 1, kung ikaw ay lalaki, ang waistline mo lumampas ng 40 inches. Okay. Kung ikaw naman ay isang babae, ng waistline mo lumampas sa 35 inches. Number 1. Number 2, meron kang high triglyceride. Number 3, meron kang mababang good cholesterol. And number 4, hypertensive, mataas ang BP, lumalampas sa 130 ang itaas at ang ibaba lumalampas sa 85. And number 5, may insulin resistant. Ibig sabihin ng insulin resistant, yung insulin na ginagamit mo ay hindi na ganun ka-epekto para gamitin ng katawan mo. So, pag sinabing insulin sensitivity, very effective yung insulin. Yung insulin na ginagawa mo, pag sinabing insulin resistant, gumagawa ka ng insulin pero hindi ginagamit ng katawan mo na maayos. So yan po yung metabolic syndrome. So nalaman na ang metabolic syndrome ay natutulungan ng pagkain ng watermelon. Biro mo, napakaganda. At tumutulong din sa obesity at sa mga may cardiovascular diseases o may mga sakit sa puso. Kaya wala tayong maririnig na cardiologist sasabihin sa pasyente niya na may problema sa puso, bawal kumain ng pakwan. Walang ganon. Kung tama, huwag ka naman kakain siyempre marami, baka maimpatso ka naman, baka naman mag-diarrhea ka, di ba?
Pero wala kang marinig na yung isang hati o yung sinasabi kong isang cup na may bilog-bilog na watermelon ay bawal kainin. Maganda yan. Okay. So, sangayon sa isang pag-aaral, ito pa, binase ko sa pag-aaral, 33 na tao, overweight, pinakain ng 2 cups of watermelon each day for 4 weeks. So, 4 na linggo o isang buwan. Napansin nila, pumayat, nabawasan yung kanilang parang craving for food, mas madali silang mabusog. Kasi ginagawa dito, minsan, ang watermelon, kinakain nyo muna yung main meal bago watermelon. Alam nyo ba, may isang study na mas maganda kumain muna ng prutas bago kumain ng main meal. Pero baliktad tayo eh. Kadalasan ng Pilipino, nauuna yung main meal bago yung prutas. Baliktarin nyo ha. Starting ngayon na napanood nyo po ito, bago kayo kumain ng main meal, unahin nyo muna yung prutas. Kung ano man prutas na meron kayo. Okay? Try nyo lang. Tingnan nyo lang yung difference. Mas maganda daw absorption, mas nabubusog ka kagad kaya hindi ka nakakain ng mga mamantika, mga kung ano-ano pang pagkain. Unahin nyo yung prutas na high in fiber, mas madali kang mabusog. Okay? So, try nyo yan. Ngayon, doon sa 4 weeks na pag-aaral, bukod sa pumayat, napansin, tumaas yung antioxidant level nila sa dugo, bumaba na yung timbang nila, lumiit yung waistline, gumangang pakiramdam, bumaba ang blood pressure, lalong-lalo na yung systolic blood pressure, at sumigla ang katawan. Sumigla. Okay. Sa isang buwan pa lang na pagkain ng 2 cups of watermelon. Okay ba? Maganda, di ba? Number 10 property. Very important. Ang number 10 na property ng watermelon ay diuretics. Tumutulong yan para mas lumakas ang pag-ihi nyo. May isang pag-aaral, pero ito ginawa sa daga. Kaya hindi ko muna sasabihin na pwede nyong gawin, ha? Ginawa sa daga ito noong 2012. Binigyan sila ng watermelon pinakain at ginawa doon sa experiment kung may hambing nila yung furosemide na gamot na pampaihi, kung pareho epekto doon sa watermelon. At base rin sa pag-aaral, pareho. So, pag nag-watermelon ka pala, nagda-diuretics ka, ihi ka ng ihi, parang epekto ng furosemide. Pero hindi ko po sinasabi, tanggalin yung gamot nyo ha, itanong sa inyong doktor. Kasi kung ito palang watermelon ay pwedeng maging parang diuretics, baka pwedeng bawasan yung iniinom yung gamot na pampaihi. Usually, yung furosemide binibigay sa mga may high blood, o kaya yung mga nagmamanas, o kaya yung mga may tubig sa baga, o kaya may tubig sa tiyan, o kaya pwede rin ibigay yan sa mga hirap bumomba ang puso. Okay, so yan, tandaan nyo. So, kung uminom kayo ng furosemide, kumakain ka ng watermelon, baka pwede bawasan yung gamot, di ba? O, lumalay nyo. Number 11 na pala, nutrition. Ang watermelon ay may mga sangkap yan na nutrients. Ang pangunahing nutrients yan, vitamin B, such as thiamine, niacin, and riboflavin. Meron yan zinc, manganese, selenium, fluoride, and other essential minerals na kailangan ng ating katawan para maging normal ang ating function, hindi lang nerve, muscle, bone. So, importante yan. Then, meron din yung mga tryptophan, lysine, arginine, and antioxidant, leucine. Ito yung mga protina. So, may protina rin. So, isipin nyo, sa watermelon, dami mo na nakuha. And number 12, diet. So, sa number 12, pampapayat. So, yun ang isang goal natin. Kung gusto natin pumayat, watermelon palang solusyon. Sa isang pag-aaral na naman, pagpipili ka daw ng watermelon, ang pipili mo, number 1, firm. Dapat bilog na bilog, okay? Solid. Mabigat. Kailangan mabigat. Yung pala, yung bigat na yon, dun mo makikitang watery. Tapos, walang bugbog na parte. Dapat pag pinili mo yung walang mapipindot ka na, parang may malambot na parte to. Huwag nyo kukunin yun. Tapos pag tinoktok nyo, ito, nung bumili ako ng pakwan, nagulat ako. Ginaganon. Kailangan daw ang tunog parang solid. Huwag daw yung parang ampaw. Kailangan solid. Solid. Pag solid daw yon, mas maraming tubig at yung mga laman niya, buo. Hindi daw yung parang malambot na ampaw. Yan. Tandaan nyo ha. May natutunan din ako sa pagbili ko ng pakwan. At salamat sa mga nagbibigay sa akin ng pakwan sa clinic. Ha? Maraming salamat. Ngayon, ang tanong. Dok, sinabi mo kanina, mayroong health risk din ang pagkain ng pakwan, di ba? Sinabi ko may health benefits, pero meron din health risk. So, ano yung health risk? Kung kayo po'y diabetic, kung maaari, limitahan nyo ang pagkain ng pakwan.
So, kung sinasabi ko kanina mga isang tasa, siguro kalahati lang tayo. Bakit? Ang taas ng glycemic index ng pakwan. Sa lahat ng prutas, yung pakwan, ang masasabi kong isa sa pinakamataas ng glycemic index. Pag sinabing glycemic index, yan yung pagkain mo, mga ilan minuto o segundo, gano'ng tataas kagad ang sugar mo. Ito talaga mataas ang glycemic index. At may isang ginawang pag-aaral na mas masama sa mga diabetic na pagka kayo po'y magte-take ng pakwan, ginawa niyong juice, mas masama. Kailangan kung kakainin nyo yung pakwan, kasama yung buong laman, hindi yung katas lang. Dahil yung fiber na yon ay may protection sa diabetic. Yung juice ang mataas doon sa glycemic index. Paano mo na makakainin yung pakwan na hindi mo makakain ng juice? Pero at least, wag niyong gagawin juice lang na puro. Eat the fiber. Okay? So, tandaan niyo yan. Then, number 2, kung kayo po ay diabetic, hindi pwedeng araw-arawin. Siguro every other day, o half cup lang, half cup. Dagdagan nyo na lang ng ibang prutas na pwede sa inyo. Kasi yung mansanas, okay yan. Yung saging, okay naman. Wag lang yung hinog na saging. Nandiniscuss ko na yan dun sa isang lecture ko about the health benefits to eat or not to eat ng banana. Panoodin nyo rin po. Okay? And number 2 na precaution o risk kung kayo po'y may allergy. Nalaman po na may mga mailan-ilan sa inyo na maaring pag kumain ng pakwan, pagkalipas ng ilang minuto or oras, ay parang nangangate at nagkakaroon ng pantal-pantal. So, sa anumang dahilan, posible na nangyayari po yan sa mga may allergic reaction. So, kung kayo po'y may allergy, more or less, pakiramdaman nyo, kung nangangati ka pag kumain ng pakwan, pwedeng dahil sa allergy yan, o pwede naman na tumataas ang inyong sugar, kaya nangangati ang balat nyo. So, yung dalawang yan yung tinatawag nating major risk na pag kayo po ay kakain ng pakwan. Okay? So, sana po may naibahagi ako sa inyo. So, i-review natin. So, again, anong mga benefits of eating watermelon? Number 1, asthma prevention. Number 2, regulates your blood pressure. So, nakokontrol ang blood pressure. Number 3, it prevents cancer. May proteksyon ka laban sa cancer. Number 4, for digestion and regularity of bowel movement. Number 5, hydration, para hindi ka matuyot. Okay? Number 6, brain and nervous system. Tumutulong yan for memory. Okay? Number 7, nababawasan yung mga muscle soreness. Number 8, beautiful skin. Number 9, metabolic syndrome, natutulungan. Number 10, diuretics property. Number 11, nutrition. Number 12, diet or weight reduction. Pampasexy. So, ano naman yung risk? Dalawa lang naman. Yung mga diabetic, saka yung mga may allergy. Okay? So, again, kung nagustuhan nyo po yung aking paliwanag, thumbs up, subscribe, and ting! Notification, click nyo para po kayo ay updated. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!